hindi ito basta lumang libro lang. Ito ang Ethiopian Bible, isa sa mga pinakaluma at pinakakumpletong banal na kasulatan sa buong mundo. Naglalaman na ito ng mga aklat na ipinagbawal ng ibang bahagi ng mundo, tulad ng Book of Enoch. Pero may bagong natuklasang fragment, isang nawawalang kabanata mula sa mga ipinagbabawal na tekstong ito, ang nabunyag. Naglalaman ito ng kaalamang nakakatakot tungkol sa ating pinagmulan na ganap na binabago ang kasaysayan ng sangkatauhan. Ipinapaliwanag nito kung bakit ganito ang sangkatauhan at ang nakakabaliw na parte, hindi nating kasalanan, ang nakatagong pahina ng pinakalumang Biblia. Napakahalaga ng mga librong ito. Nakasulat ang mga ito sa balat ng kambing na tinatawag na vellum, sa sinaunang wikang Ge'ez na siyang ninuno ng mga modernong wikang Ethiopian. Maliwanag pa rin ang mga ilustrasyon, puno ng mga kulay na kahit paano ay nakaligtas ng mahigit 1,000 taon. Pero hindi pa ang edad ang pinaka-nakakaloko. Ang tunay na kwento, ang isa na pinapanatiling tahimik, ay hindi tungkol sa mga ebanghelyo mismo. Ito ay tungkol sa kung ano ang natagpuan kasama ng mga ito. Ganito ang nangyari. Ilang taon na ang nakalipas, isang team mula sa isang British charity ang nagtatrabaho upang pangalagaan ang mga napakahalaga nitong libro. Gumagawa sila ng espesyal na lalagyan para protektahan ang mga ito. Inilabas ng monghe na nagbabantay sa mga ebanghelyo ang mga ito. Habang sinusuri ng mga restorer ang sinaunang binding, napansin ng isa sa kanila ang kakaibang bagay. Isang maliit na flap ng katad, napakaumang, halos nakadikit na ito sa cover, ay mukhang maluwag. Hindi ito bahagi ng orihinal na disenyo. Ito ay isang patch ng may labis na pag-iingat. Gumamit sila ng mga espesyal na kasangkapan para tingnan kung ano ang nasa ilalim. Hindi ito basta pag-aayos lang. Ito ay isang nakatagong bulsa. At sa loob ng bulsa na iyon ay isang maliit, nakatiklop na piraso ng vellum. Hiwalay sa pangunahing teksto ng mga ebanghelyo. Nakasulat ito sa parehong ng sinaunang script na Ge'ez. Walang kaalam-alam ang mga monghe sa monasteryo na nandoon ito. Mukhang ang isang pahihinang ito ay itinago, marahil mismo ng orihinal na eskriba. Halos 2,000 taon na ang nakalipas. Nang sa wakas ay naisalin ng teksto, nagulat ang mga restorer. Hindi ito bahagi ng mga ebanghelyo ni na Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Iba ito. Mukhang ito ay isang fragment, isang nawawalang kabanata mula sa isa pang sinaunang teksto. Isang tekstong kasama sa Biblia ng Ethiopian Orthodox Church, kahit tinanggihan ito ng ibang bahagi ng mundo. Ito ay isang nawawalang piraso ng Book of Enoch at nakakatakot ang mensahe nito. Naglalaman ito ng isang sikreto tungkol sa sangkatauhan na malinaw na hindi natin dapat mahanap. Ang isang pahinang ito ay nagdedetalye ng tunay na pinagmulan ng ating pinakamadilim na mga impulso. Kamangha-mangha ang Ethiopian Bible o ang Biblical Canon ng Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. Habang ang karaniwang Protestant Bible ay may 66 na aklat, ang Ethiopian Canon ay may 81 aklat. Kasama dito ang mga tekstong tulad ng Book of Jubilees at pinakamahalaga, ang Book of Enoch. Ang Book of Enoch ay isang sinaunang tekstong Jewish at nagsasalaysay ito ng kakaibang kwento na naglalatag ng pundasyon para sa bagong nakakatakot na pagtuklas na ito. Inilalarawan nito ang isang grupo ng mga anghel na tinatawag na mga watcher na sumuway sa Diyos. Bumaba sila sa lupa, kumuha ng mga asawang tao at nagkaroon ng mga anak. Pero ang bagong nawawalang kabanata na ito ay lumalampas pa ng husto. Ipinapaliwanag nito kung ano ang ginawa ng mga watcher sa atin. Hindi ito tungkol lang sa ipinagbabawal na pag-ibig at higanting mga anak. Ito ay tungkol sa fundamental na katiwalian ng sangkatauhan. Inihahayag ng nawawalang pahinang ito ang isang katotohanan na hindi natin dapat malaman. Ang pinakamadilim na sikreto ng mga anghel para maintindihan kung bakit napakatindi ng bagong pahinang ito. Kailangan mong malaman ang orihinal na kwento mula sa Book of Enoch. Medyo baliw na himanga ang karaniwang bersyon. Sinasabi nito na 200 watcher na anghel ang bumaba sa bundok Hermon. Pinamunuan sila ng isang anghel na nagngangalang Samyasa. Nakita nila ang mga babaeng tao at nagkaroon ng pagnanasa sa kanila. Ito ang kanilang unang kasalanan. Gumawa sila ng kasunduan. Nagbigkis sa isa't isa ng mga sumpa para ituloy ang kanilang plano. Bumaba sila, nakipagrelasyon sa mga babae at nagsilang ang mga babae ng mga higante, ang mga Nephilim, na sinasabing 450 talampakan ang taas. Kinain ng mga higanting ito ang lahat ng pagkain ng sangkatauhan. At nang maubos ang pagkain, nagsimula silang kumain ng mga tao. Pero hindi lang yun. Sinasabi ng Book of Enoch na ang mga nahulog na watcher na ito ay nagturo sa sangkatauhan ng ipinagbabawal na kaalaman. Isang anghel na nagngangalang Azazel ang nagturo sa mga lalaki kung paano gumawa ng mga espada, kutsilyo, at kalasag, basically, ang sining ng digmaan. Tinuruan niya ang mga babae ng sining ng panlilinlang, kung paano gumawa ng alahas at maglagay ng makeup. Ibang mga anghel ang nagturo ng mga sikreto ng pangkukulam, astrolohiya,
at pagputol ng mga ugat para sa gamot. Basically, lahat ng maglilihis sa sangkatauhan. Ngayon, iyan ang kwentong mayroon tayo. At marami na iyan. Pero ang bagong natuklasang pahinang ito, ang nawawalang kabanata na natagpuan sa Garima Gospels, ay nagdaragdag ng isang layer na mas madilim pa. Ang nakakabaliw na parte, ang lumang teksto ay isang buod lang. Ang bagong teksto ay isang detalyadong salaysay. Sinasabi nito na ang pinakamalaking kasalanan ng mga watcher ay hindi lang ang pagtuturo sa atin na gumawa ng mga sandata. Ang kasalanan nila ay pagtuturo sa atin na gustuhin gamitin ang mga ito. Inilalarawan ng nawawalang kabanata ang sangkatauhan bago dumating ang mga watcher bilang hindi kompleto. Mapayapa, oo, pero simple rin. Sinasabi ng teksto na tayo ay dinisenyo na lumakad kasama ang lupa. Namumuhay ng magkakasundo. Wala tayong paloob na apoy, walang nagliliyab na ambisyon, walang galit, walang konsepto ng sarili na mas mataas sa grupo. Nakita ito ng mga watcher at hindi lang sila nagturo sa atin. Binago nila tayo. Inilalarawan ng nawawalang kabanata ang isang ritual kung saan binuksan ng mga watcher ang isip ng tao. Hindi lang sila nagbigay sa atin ng kaalaman. Sila ay nagtanim ng binhi, isang anino ng kanilang sariling apoy. Ang binhi na ito, ang tunay na kaalaman ng mabuti at masama. Ito ang binhi ng ambisyon, ng kasakiman, ng ego, at ng kakayahang ganap na wasakin ang sarili. Napakalinaw ng teksto. Sinasabi nito na ang mga watcher ay hindi lang tayo ginawang tiwali sa pamamagitan ng mga ideya. Pisikal nilang binago tayo. Binuksan nila ang isang bagay sa loob ng blueprint ng tao. Isang bagay na sadyang iniwan ng Diyos na natutulog. Ito ay isang glitch, isang bitak sa disenyo na pinilit nilang buksan. At sa bitak na iyon, ibinuhos nila ang kanilang sariling esensya. Kayabangan, paghihimagsik at kaguluhan. Ang mga Nephilim, ang mga higante, ay hindi lang resulta ng kanilang pagnanasa. Sila ang unang eksperimento. Tinatawag sila ng bagong kabanata na isang nabigong pagtatangka. Ang matagumpay na pagtatangka ay ang ginawa nila sa atin. Ang mga watcher ay hindi lang nagturo sa atin. Muling isinulat nila ang ating mismong pagkatao. Ang katotohanan tungkol sa kalikasan ng tao. Ganito ang sitwasyon. Ang nawawalang kabanata na ito ay nagpapakita ng pinakakatakot-takot na kaalaman. Ito ang ideya na ang ating pinakamasamang mga impulso nilay hindi talaga sa atin. Pag-isipan mo, bakit ang sangkatauhan paulit-ulit ay pumipili ng digmaan? Bakit ang kasaysayan ay isang mahabang listahan lang ng mga digmaan, sunod-sunod? Bakit tayo nagtatayo ng mga bagay para lang gibain ang mga ito? Ayon sa sinaunang tekstong ito, hindi ito basta kalikasan ng tao. Ito ay isang katiwalian sa ating code. Ang binhi o glitch na ito na itinanim ng mga watcher, tinatawag ito ng teksto na alingawngaw ng kawalan. Ito ay isang bomba na may orasan sa loob ng kaluluwa ng tao. Nakakatakot ang kaalamang ito dahil inaalis nito ang ating pakiramdam ng kontrol. Iminumungkahi nito na sa tuwing ang isang tao ay nararamdaman ang nakakaubos na galit o selos o hindi mapatid na uhaw sa kapangyarihan. Hindi lang sila nagkakaroon ng masamang kaisipan. Nararamdaman nila ang alingawngaw ng paghihimagsik ng mga watcher. Ang hindi nararealisa ng karamihan ay ginagawa tayo nitong isang hybrid na lahi. Hindi pisikal pero espiritual. Tayo ay bahaging dinisenyo at bahaging ginawang tiwali. Ipinapaliwanag ng nawawalang kabanata na ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ang tanging nilalang sa lupa na aktibong gumagawa laban sa kanilang sariling kaligtasan. Ang usa ay hindi nagtatayo ng pabrika na nagpaparumi sa sarili nitong tubig. Ang ibon ay hindi gumagawa ng sandata na kayang lipulin ang buong species nito. Pero tayo, ginagawa natin ito. At palagi nating ginagawa. Inilalarawan ng teksto ang katiwalian na ito bilang isang gutom na hindi mapupunan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga bilyonaryo ay kailangan ng mas maraming bilyon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga imperyo ay kailangang sakupin ang isa pang bansa. Ito ay isang espiritual na sakit, isang lagnat ng kaluluwa na inimpeksyon sa atin ng mga watcher. At ang pinakakatakot-takot na parte, sinasabi ng kabanata na permanente ito. Ipinamamana ito mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Nasa ating lahat ito. Tayo ay dinisenyo na maging mga kasosyo ng planeta. Pero ginawa tayo ng mga watcher, ng mga amo nito. At sa paggawa nito, isinumpa tayong wasakin ito at ang ating sarili. Nakakawasak ang kaalamang ito. Iminumungkahi nito na ang ating pakikibaka para sa kapayapaan ay hindi simpleng pagpili sa pagitan ng mabuti at masama. Ito ay isang patuloy, panloob na digmaan laban sa isang dayuhang impeksyon na bahagi na ng ating DNA sa loob ng libu-libong taon. Ang nakakatakot na kaalaman ay hindi tungkol sa isang halimaw na nagmumula sa langit. Ito ay tungkol sa halimaw na hanggang na nasa loob na natin. Ang glitch na ito ay may layunin at dinadala tayo nito sa isang panghuling, madilim na wakas. Ang mga tagapag-ingat ng sikreto ng Ethiopia, nagdudulot ito ng malaking tanong. Kung napaka-importante ng kaalamang ito, bakit hindi natin ito narinig noon? Bakit itinago ang kabanatang ito? At bakit ipinagbawal ang buong Book of Enoch sa karaniwang Biblia sa simula pa lang?
Ang sagot ay isang cover-up, isang sinaunang konspirasya. Kung hindi nalalaman ng karamihan ay ang Book of Enoch ay napakasikat sa maagang Kristyanismo. Maraming mga unang ama ng simbahan ang sumisipin nito. Ang Biblia na sulat ni Jude ay direktang sumisipi kay Enoch. Ito ay itinuturing na banal na kasulatan ng marami. Kaya ano ang nangyari? Nagbago ang lahat sa Council of Nicaea noong 325 at sa mga konsilyo na sumunod. Dito nagtipon ang mga lider ng maagang simbahan sa ilalim ng direksyon ng Romanong Emperador Constantine para magdesisyon kung ano ang ilalagay sa Biblia. Pinagsasama-sama nila ang kanilang relihiyon. At ang Book of Enoch na may mga kakaibang kwento tungkol sa mga anghel, higante at ipinagbabawal na kaalaman ay isang problema. Napaka-weird nito, masyadong out there. Pero ang bagong natuklasang nawawalang kabanata na ito ay nagmumungkahi ng mas madilim na dahilan. Isipin mo na ikaw ay isang leader ng simbahan na nagsisikap na magtayo ng bagong relihiyon batay sa pag-asa, pagtubos at malayang kalooban. Sinusubukan mong sabihin sa mga tao na pwede silang pumili na maligtas. At pagkatapos ay mayroon kang tekstong ito, ang Book of Enoch, at lalo na ang nawawalang kabanatang ito na nagsasabi, oo, tungkol diyan. Ang inyong malayang kalooban ay nakompromiso. Lahat kayo ay nahawaan ng hindi malunasang glitch mula sa isang nahulog na anghel. Hindi mo maitatayo ang simbahan doon. Iyan ay mensahe ng kawalan ng pag-asa. Ito ay nakakatakot na kaalaman. Iminumungkahi nito na ang sangkatauhan ay isang nawawalang kaso, isang nabigong eksperimento. Kaya kailangan nilang alisin ito. Ang aklat ay idineklara na apocryphal na isang magagong salita para sa ipinagbawal. Ito ay binura sa record. Pero narito ang catch. Ang Ethiopian Orthodox Church ay isa sa mga pinakalumang simbahan sa mundo. Itinatag ng matagal bago nagkaroon ng kapangyarihan ang simbahang Romano. Sila ay nakahiwalay, protektado ng mga mundo. Mayroon na silang sariling kopya ng Book of Enoch. Alam nila ang halaga nito. Tumanggi silang isuko ito. Kaya bakit itago ang isang kabanatang ito? Ang mga monghe ng Abagarima ay hindi bahagi ng cover-up ng Roma. Sila ay mga tagapangalaga. Naniwala sila na ang natitirang bahagi ng Book of Enoch ay isang mahalagang babala. Pero ang isang pahinang ito, ang kaalamang ito ay sobra-sobra. Ito ay katotohanang masyadong mabigat na dalhin. Naniwala sila na kung malalaman ng sangkatauhan na ang sarili nitong kalikasan ay permanenteng ginawang tiwali, basta na lang tayong susuko. Titigil tayo sa pagsisikap na maging mabuti. Yayakapin natin ang alingaw-ngaw at bubunutin ang mundo. Kaya itinago nila ito, hindi para manlinlang, kundi para protektahan. Itinago nila ito sa binding ng kanilang pinakabanal na aklat, ang Grima Gospels. Nagtitiwala na ihahayag lamang ito ng Diyos kapag dumating na ang tamang panahon. Pero kung itinago nila ito, bakit inihahayag ito ngayon? Ang huling pagkakataon ng sangkatauhan, dinadala tayo nito sa ngayon, sa kasalukuyan. Kung totoo ang nawawalang kabanata na ito, ang pagtuklas nito ay hindi aksidente. Ito ay isang babala. Kaya pag-usapan natin ito ng malinaw. Ang mga nanonood nito ay naghahanap ng misteryo, ng sagot sa kung ano ang nangyayari. Ang bagay ay kailangan mong magtaka. Tingnan mo ang mundo, ang balita, ang paraan kung paano magkaaway-away ang mga tao. Parang hindi natural, hindi ba? Parang ang mga bagay ay bumibilis, nagiging mas magulo. Parang may hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa atin sa isang bangin. Ang 2,000 taong gulang na tekstong ito na natagpuan sa isang liblib na monasteryo ng Ethiopia ay maaaring ang bakit. Hindi ito basta leksyon sa kasaysayan lang. Ito ay isang diagnosis para sa sangkatauhan. Ang nakakatakot na kaalaman ay ang glitch ay umabot na sa kanyang endgame. Ang lagnat ay pumupuksa. Ang binhi na itinanim ng mga watcher ay sa wakas ay namumulaklak na. Basically, namumuhay tayo sa isang script na isinulat libu-libong taon na ang nakalipas. Ang nawawalang kabanata ay nagtatapos sa isang nakakatakot na propesya. Sinasabi nito na ang katiwalian ay lalago mula sa henerasyon hanggang henerasyon, hanggang sa ubusin nito ang isip ng tao ng ganap. Sinasabi nito na darating ang panahon na ang kapatid ay lalaban sa kapatid hindi para sa pagkain, kundi para sa anino, at ang sangkatauhan ay magtatayo ng mga tore ng apoy na kayang lamunin ang kalangitan. Parang ang modernong mundo natin, hindi ba? Pagkakahati, para lang sa pagkakahati. Mga sandata na kayang wasakin ang planeta. May nawawala ba tayong mahalagang detalye? Hinahanap natin ang kaaway sa labas, sa ibang bansa, o sa ibang paniniwala. Pero ang sinaunang kabanatang ito ay nagsasabi na ang kaaway ay nasa loob natin sa simula pa lang. Ang alingaw-ngaw ng mga watcher ay lumalakas. Ang bagay ay itinago ng mga monghe ang pahinang ito para maiwasan ito. Pero ngayon ay natagpuan na ito. Ang kaalaman ay lumabas na. Ang sikreto ay nabunyag na. At baka iyon ang punto. Baka ang tanging paraan para labanan ang katiwalian na ito ay sa wakas malaman na ito ay umiiral. Tingnan ito sa mukha. Maintindihan na ang kadiliman na ating nilalabanan
ay hindi kalikasan ng tao, kundi isang dayuhang impeksyon. Ang nakakatakot na kaalaman ay isang salamin. At pinipilit tayong magtanong, tayo ba ang may kontrol? O tayo ay mga puppet lang na tumutupad sa isang sinaunang, madilim na disenyo? Outro. Itinago ba ng mga sinaunang mongheng ito ang katotohanan para protektahan tayo? O pinapatagal lang nila ang hindi maiiwasan? Ipaalam sa amin ang inyong iniisip sa comments. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming mga